Nakailang ulit na rin akong pabalik-balik dito sa Baler at may ilang vlog na rin ako sa mga beses na nakakabalik ako dito. Madalas pumupunta ako dito para magpahinga lang. O kaya naman kapag gusto ng diwa ko ang alon ng dagat. Ngayon, samahan nyo kami na puntahan ng ilan sa mga pasyalan dito sa Baler na kahit ako ay ngayon ko lang mapupuntahan at may explore. Kasama ko sa travel na to ang family at partner ko. Simulan natin ang paglibot dito sa Pantabangan Dam. Mula Cavite, dito na kami dumiretso after a 5-hour drive. 2 PM pa kasi ang check-in time namin sa transient house na nabook namin for this trip. Mga 8 to 9 AM ng umaga nang dumating kami dito sa dam. Sa dulo, umikot. Oh, yan, dito tayo. Kita ba tayo dyan? Kita. Ingay. Dito muna tayo. Pangit. Papansin eh, papansin. Eh, Okay, aamin na ako. Di ako masyadong nakapag-vlog dito. Nawala na sa isip kong magsalita dahil ang ganda talaga ng Pantabangan Dam. Kaya naman puro clips lang ang nakuha ko. Pero ito ang mga dapat nyong malaman tungkol sa Pantabangan Dam. Una, ang Pantabangan Dam ay isa sa pinakamalaking earthfill dam sa buong Asia. Located ito sa Nueva Ecija na may taas na 107 meters at may habang 1.6 kilometers. Pangalawa, may tatlong purpose ang Pantabangan Dam. Una dito ay irrigation. Ito ang nagsusupply ng tubig sa Central Luzon. Pangalawa ay hydroelectric power. May power station ito na kayang gumawa ng 112 megawatts na kuryente. Pangatlo ay flood control. Nagsisilbi din itong proteksyon ng mga karatig bayan sa pagbaha. Pangatlong kailangan nyong malaman ay libre ang pagpasok dito. Although, pwedeng magbigay ng donation. Ang di ko lang sigurado ay kung may bayad ang mga activities tulad ng fishing and boating activities dahil di na naman yun nasubukan. Pang-apat, ang travel time. From Manila, umaabot ng 4 to 5 hours ang biyahe considering na dadaanan ng NLEX, SETEX, Tarlac at Nueva Ecija sa ruta. Ang di ko pa nasusubukan ay ang mag-commute papunta dito. Based sa research ko, may mga resorts at guest houses dito so may possibility na pwede ang overnight stay if ever. Ayun ang sarado. Under maintenance. So, diretso na lang tayo sa Aurora Lighthouse. Babalik, no? Oo. Ayun. Sayang at sarado ang Ermita Hill ng araw na to, kaya dumiretso na kami sa papuntang Aurora Lighthouse. Along the way ay madadaanan naman ang Dugusit Rock Formations. Located ito sa Sitio Dugusit, Barangay Sabali, Baler, Aurora. Wala naman kaming binayaran dito at hindi rin kami gaanong nagtagal. Dito sa Dugusit Rock Formation ay makikita din ang Aniao Islets na tinatawag ding Lukso-Lukso Islets. Ayun, talon tayo dito. Dito tayo talon. That's the lighthouse. May entrance na 20 pesos and parking fee. Not bad. Tapos meron mga CR dito. Nakailang steps ka na ba? hindi ko alam, sira na yung relo ko pero feeling ko mga 2K. This way to lighthouse. 12K. Medyo masukal, no? Up, up, up! Oh, ang galing! Dito, oh, wala na, di ba? Sumudya ka ba? Sigaw ka na. Sumudya ka! Nandito na kami! Sunduin mo na kami! Malapit na kami! Dito ka namaan kung ano sinisigaw mo. Dito ka na. Dito ba? Daan-daan ka dyan, ha? Sumudya ka! Sumudya ka! Kilala mo si Mojako? Hindi mo pala kilala si Mojako eh. Seeing the terrain here, tsaka kung saan nakatayo yung pinaka-lighthouse, we are deciding na pag nang umakyat sa pinakataas kasi parang ito na yung pinaka-sweet spot pagdating sa ganda ng view. Oo, yan. Yeah. Baba na.
Pagkatapos namin sa Dugisit Rock Formations at pag-akyat sa Aurora Lighthouse, masasabi kong sulit naman dahil sa ganda ng view. Kahit hindi na namin inakyat sa pinaka-lighthouse mismo. Halos magtatanghalian na rin nang makababa kami. From lighthouse, dumiretso na kami sa Barangay Sabang. Nag-book kami ng stay namin sa Balerninas Transit House. Nakapag-check-in an hour early at nakapagpahinga. After couple of hours ay nagutom ulit kami ni She, kaya nag-decide kaming pumunta sa paborito naming spot. Simple lang ang food pero bumabalik-balik kami dahil sa ambience. Wala na kaming masyadong activities sa araw na to, kaya we decided to call it a day after ng konting lakad within the area. Ayun, nakakain na kami ng dinner. Siguro yun na yung pinaka-dinner namin ngayong first day dito sa Baler. Binigyan kami ng mug ni ate. Ayan, so we have nothing to do for now, kaya babalik muna kami sa pag-i-stayan namin. Ambon! Dito sa second day ng isa na namang Baler trip ay babalikan namin ni She sa pangatlong beses ang Ditumabo Mother Falls. Ito ay located sa San Luis, Aurora. Sabi nga nila, third time is a charm. This time, medyo malakas ang ulan, although wala namang bagyo. Sa totoo lang, ito lang ang madalas na yung binabalik-balikan ni She, bukod sa dagat ng Sabang at buong vibe ng lugar. First time naman dito ng mga kapatid ko at ni Ermats. Tapos nasaktuhan pa na bahagyang umuulan na nagpa-extreme ng bahagya sa agos ng tubig. Bukod sa hiking na nasa 1 to 2 hours ang balikan, may experience din ng river crossing na naging mas astig ng araw na to compared sa unang 2 beses namin na pagpunta dito ni She. Pwede niyong panoorin yung unang 2 vlog ko dito sa channel. Search niyo na lang. 30 pesos per head entrance and then 300 pesos sa guide. Pasana ang ating crew berth. I would suggest na magsuot ng proper shoes for hiking or trekking para hindi nyo masyadong maramdaman din yung mga bato na naapakan nyo. In case of this Kruberg, medyo lumambot na yung sole niya. Intact pa rin siya. Siguro ito pa lang yung opening ng sapatos na to na nakita ko, pero all throughout ng sole niya talagang makapit. Hindi pa naman ako binigo nito kahit isang taon ko na siyang ginagamit. Hindi, huwag ka magalala, huwag ka magpadali. Sabi sa inyo kung napanood o pinanood nyo yung unang mga vlog ko dito, dapat walk in the park lang to Pero this time, mas mataas ang tubig at mas malakas ang agos. Mas naging exciting siya actually. Pero syempre, we asked the tourism sa entrance at safe naman daw. Plus, meron din namang mga guide. Naging challenge na sa akin na yung pagkuha ng video syempre, habang may hawak na lubid at pag-alalay sa kanila. Ganon din sila pero mukhang na-enjoy pa rin naman nila. Kaya isa ito sa pinakasulit at masayang punta namin dito sa Ditumabo Mother Falls. After ng ilang river crossing, sa gilid na kami dumaan. Ito yung parang isa sa mga ascent na madadaanan. Hindi naman siya masyadong steep. From there, buti wala yung mga bata kasi kung nandito sila siguro hirap na hirap din dalawang yun. That's one of the ascent na madadaanan dito. That's the second one. And I'm pretty sure halos wala nang ibang ascent from here pero meron pa ring river crossing. Tapos magkakaroon na ng sementadong pathway hanggang sa Mother Falls. Finally, after that last river crossing, pagsuot sa ilalim ng tunnel, dito na tayo sa sementadong parte. Dire-diretso na to hanggang Mother Falls. Kailangan mag-ingat dahil madalas basa at mga dahon na nalalaglag kaya mas madulas. And when it comes to that, I would say yung grip ng ating Kruberg ay okay naman siya. I would say 3 out of 5. Ganun siya, ganun yung grip niya. Makikita natin dito yung kahabaan ng falls. Ganda. Finally, nandito na tayo sa Mother Falls in a rainy day. Woo! Lakas!
Lakas na! Sarap! First time na may makarating dito ng ganyan yung status ng ano, sobrang lakas ng agos. Grabe. Pinagawa lang kami. Lumapit dun sa pinaka falls dahil sobrang lakas ng agos. Unlike before, mga una namin punta dito. So, dito na lang tayo. Opo tayo, lulubog tayo sa ilalim. 1, 2, 3, go. Woo! Ang lamig! 1, 2, 3! PM. Punta na tayo sa Millennium Tree. Baler. Ito yung pinaka matanda na balete tree sa Asia as far as I know. Please correct me in the comment section kung hindi. Pero tingin ko ito nga yung pinakamatanda sa Asia. So merong entrance dito, 30 pesos per head pagdating sa adult, sa 20 pesos kapag kids, and 10 pesos sa parking fee. Meron din sila mga comfort rooms dito. Ganyan ang sound quality ng DJI Osmo Pocket 3 kapag nababad sa tubig. Pero once matuyo naman ay okay na ulit. Dito sa Balete 3 ay maraming mga pasalubong na pwedeng bilhin. Dito na rin kami nagpahinga ng konti at uminom ng buko. Ito rin ang first time naming lahat na mapuntahan to. Bukod sa pag-ikot sa palibot ng Millennium Balete 3, nakakaliw din dito yung mga nag-o-offer ng human drone experience. Ganun pala yung experience at itsura namin sa human drone. Hindi siya life-changing pero sabihin na lang nating exhilarating. And after an hour or so sa Balete 3, we decided to eat somewhere dahil past lunch na rin. Para mabilis na makakain ay nag-fast food na lang kami. The rest of the afternoon ay naging pahinga na lang. By evening, lumabas kami and tried a nearby Japanese resto. Konting kwentuhan and call it a day. Hello. Ayun si David oh. Ay hindi pa si David. Nagtatoo yun eh. Third and last day here sa Baler. It's 9:48. It's the best time to surf and also lumangoy-langoy dahil mamaya mag-high tide na naman daw yan. Medyo mas malakas yung alon compared sa mga times na pumunta kami dito. Dito kami dati nagstay. Smart Beach House. Kagandahan dito sa Balerninas Traction House. Merong pool. Hello. And by 10 AM or so, we're back on the road. We made some last stops na nasa listahan. Una ay sa Museo de Baler at sumunod ay sa ancestral house ni Doña Aurora na hindi naman malayo sa Baler Church na naging huling stop namin. Nasasabi kong this is one of the best trips na ginawa namin. Olats lang dahil di kompleto at di nakasama yung dalawang damulag. Maybe this is the reason why people should be encouraged to travel, especially with family and loved ones. Kahit na once in a blue moon. Salamat sa panonood and see you on the next one. Ingat!